Nakakatakot ang Pilipinas. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Amanda Calhoun ay umalingaw-ngaw sa buong malaking bulwagan sa Philippine International Convention Center, Maynila. Lahat ng mata ay natigilan, tila tinamaan ng matinding martilyo nang marinig ang matalim na pahayag na ito. Ang babaeng nagsalita ay isang Amerikanong bilyonaryo na itinuturing ng Forbes bilang isa sa top 5 sa buong mundo. Nakatayo siya sa marangyang podium na mayabang ang tindig. Suot ang isang white suit na kumikinang sa ilaw, ngunit ang unang salita niya ay isang pangungusap na nagpatahimik sa lahat. Isang hindi komportableng katahimikan ang bumalot sa sandali bago ito napalitan ng bulungan. Maraming Pilipinong negosyante ang nagtinginan na puno ng pagkabigla habang ang mga internasyonal na photographer ay sunod-sunod ang pindot ng shutter upang itala ang sandaling yumanig ang simpleng pangungusap ng isang babae sa dangal ng buong bansa. Matapos ang pagpupulong, ang balita tungkol sa pahayag ni Amanda ay naging malaking headline sa Pilipino at internasyonal na media. Amerikanong bilyonaryo, nilate ang Pilipinas, malalaking letra ang kumalat sa social media. Milyon-milyong Pilipino ang nagpakita ng galit, ang ilan ay sumulat ng matitinding komento, ang iba ay nagpost ng larawan ng bandila ng Pilipinas kasabay ng mga salita na nagtatanggol sa karangalan ng kanilang bayan. Tila nag-aapoy sa galit ang buong siyudad. Kahit sa mga kasamahan niya sa trabaho, patuloy pa rin ang usapan. Nang gabing iyon, tinanggihan ni Amanda ang marangyang reception na inihanda ng mga organizer. Pinili niyang maglakad ng mag-isa sa gitna ng Maynila na punong-puno ng ilaw at ingay ng mga tao. Naka-white shirt, maong, at manipis na blazer lang siya. Karaniwan, ang buhay niya ay napapalibutan ng mararangyang conference room at makinang na limusin, ngunit ngayon gusto niyang maramdaman ang siyudad sa pamamagitan ng sarili niyang mga paa. Naglakad si Amanda sa mga lansangan ng Makati at tumuloy sa isang eskinita na punong-puno ng mga nagtitinda at mga ilaw. Ngunit habang lumalayo siya sa sentro ng siyudad, ang ingay at sigla ay unti-unting humina, napalitan ng makikitid at madidilim na mga eskinita na may kumukurap-kurap na ilaw kalsada. Tumigil siya sandali, tiningnan ang malabong ilaw at lumingon sa tunog ng mga yabag na palapit. Bigla, 4 na lalaking mabaho ang alak ang lumabas mula sa dilim. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pagiging agresibo. Pinalibutan nila siya, tila mga lobo na nakakita ng biktima. Isa sa kanila ang nagsalita ng Taglish na pautal-utal, "Huy, miss, ba't naglalakad ka mag-isa?" Sumabog ang mapanghamak na tawa. Umangat si Amanda ng bahagya. Hinigpitan ang hawak sa kanyang Hermes handbag. Ang puso niya ay kumabog ng malakas, isang damdaming hindi pa niya naranasan kailanman. Isa sa kanila ang umabot sa kanyang mamahaling bag. Ang mata ay malamig na tila handang sunggaban ang isang mahalagang bagay sa susunod na sandali. Ngunit bago pa lumala ang lahat, isang malalim at matatag na boses ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng eskinita, "Bitawan niyo siya." Dahil sa simpleng utos na iyon, ang grupo ng mga lasing na lalaki ay natigilan at lumingon sa pinanggalingan ng boses. Mula sa dilim, lumabas ang isang matangkad na lalaki, may kulay tanso ang balat, matalim ang mga mata. Ang simpleng itim na t-shirt at kupas na cargo pants ay nagbigay sa kanya ng simple ngunit matapang na hitsura. Ang kanyang mga yabag ay mabigat at matatag. Ang tunog ng kanyang sapatos na tumatama sa konkretong sahig ay umalingaw-ngaw sa bawat hakbang. Ang binata ay si Ares, isang officer ng Pilipinong Army na inilaan ang buhay sa pagsasanay at pagtatanggol sa mga tao. Ang unang lalaking lasing ay sumugod sa kanya gamit ang lahat ng lakas niya, ngunit si Ares ay umiwas ng bahagya at ginamit ang braso upang itulak siya palayo, kaya naman ang kalaban ay napasalampak sa lupa, tila isang sako ng bigas. Ang pangalawa ay hindi pa nakakabawi, ngunit yumuko na siya upang salubungin ang isang direktang suntok sa tiyan. Isang tunog ng paglabas ng hangin ang sinundan ng pagbagsak niya sa lupa, nakahawak sa tiyan. Ang natitirang dalawa ay nagtinginan bago nagmura at tumakbo palayo na wala sa dilim. Nakakulong si Amanda, ang puso ay humihinga ng mabilis, ang mga kamay at paa ay nanginginig. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Tiningnan niya ang estranghero na nagligtas sa kanya na may pagkamangha. Humarap ito sa kanya, ang mga mata ay kalmado, walang bakas ng pagmamayabang o pag-aasam ng pasasalamat.
mayroon lamang isang maikli ngunit matatag na boses. Ligtas ka na, umuwi ka na. Delikado dito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang matangkad na figura ay unti-unting nawala sa makipot na eskinita na may malabong ilaw. Iniiwan si Amanda na nakatayo, tulala sa gitna ng katahimikan. Gusto niyang tawagin, gusto niyang itanong ang pangalan niya, ngunit ang boses niya ay hindi lumabas, tila ang ilang segundo ay ninakaw. Nagmamadaling tumakbo si Amanda palabas ng eskinita, sumakay ng taxi pabalik sa kanyang marangyang hotel sa tabi ng Manila Bay. Ngunit sa buong daan, ang imahe ng kalmadong mukha at matatag na mga mata ng binata ay umikot sa kanyang isipan, tila isang tatak na hindi mabubura. Umupo siya sa bintana ng kanyang mataas na kuwarto, tinitingnan ang Manila Bay na nagre-reflect sa mga kumikinang na ilaw at uminom ng red wine. Ngunit ang pait ay hindi lasa ng alak, kundi ang pagkalito sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Amanda na siya ay tunay na marupok. Ang buhay na puno ng kontrol, ang pagpaplano ng mga galaw sa chessboard ng mundo ng negosyo ay natinag dahil sa isang maliit na sitwasyon sa madilim na eskinita ng Maynila. Ngunit ang mas nagpatinag sa kanya kaysa sa takot ay ang asal ng Pilipinong lalaki na nagligtas sa kanya. Walang pagmamayabang, walang paghingi ng kapalit, tumulong lamang at umalis. Tila ang lahat ay isang ordinaryong tungkulin. Nagsimulang lumabas ang pagdududa sa kanyang puso. Sino siya? Bakit siya may ganoong lakas at kumpiyansa? At bakit ang simpleng kilos niya ay yumanig sa kumpiyansa na mayroon siya sa buong buhay niya? Sa gitna ng gabi ng Maynila, naramdaman ni Amanda na ang gabing ito ay hindi lamang nagbago ng kanyang damdamin sa sandaling iyon, kundi nagdulot ito ng isang spark na magdadala sa kanya sa isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay na magbabago sa kahulugan ng salitang, nakakatakot ang Pilipinas habang buhay. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ng Maynila ay tumagos sa kurtina ng marangyang kuwarto sa tabi ng Manila Bay. Nagising si Amanda Calhoun na may kakaibang pakiramdam. Ang puso niya ay nanginginig pa rin mula sa pangyayari kagabi. Ang imahe ng binata na lumabas mula sa dilim, na may malamig na tingin at matatag na tindig ay nananatili sa kanyang alaala. Hindi niya alam kung sino siya, ngunit ang pagdududa ay mas malinaw kaysa sa takot na kanyang hinarap. Pinili ni Amanda na umalis sa hotel nang hindi nagpapaalam. Naka-cap, sunglasses at simpleng white shirt, naglakad siya sa maliliit na kalsada na kumokonekta sa mga market at lugar na punong-puno ng tao. Gusto niyang maramdaman ang Maynila sa paraang pamumuhay ng mga lokal, hindi lamang ang mararangyang ilaw sa 5-star hotel o mga pagpupulong ng negosyo. Ang tunog ng sandok na tumatama sa kawali ay umalingaw-ngaw mula sa isang karinderya sa kalsada. Ang amoy ng sinigang at adobong kangkong ay kumalat sa paligid. Pinabagal ni Amanda ang kanyang paglakad, tiningnan niya ang paligid at biglang natigilan ang kanyang mata sa imahe ng isang lalaki na nakaupo sa isang lumang coffee shop sa tabi ng kalsada. Ang lamesa at mga silya ay gawa sa kahoy na kininis ng husto, kahit pa may mga lamat ito dahil sa paglipas ng panahon. Nakaupo siya, nakayuko, nagbabasa ng librong kulay asul ang cover. Ang mukha niya ay kalmado. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumama sa kanyang maikling buhok. Tumigil si Amanda sa kabilang kalsada, ang kanyang puso ay kumabog ng malakas ng walang dahilan. Ang imaheng iyon ay walang pagkakamali. Siya ang lalaking nagligtas sa kanya kagabi. Si Ares. Tumawid siya sa kalsada nang hindi niya namamalayan, tila may puwersa na humihila sa kanya. Ang silya sa harap niya ay inalis ng marahan. Umupo si Amanda. Ang tunog ng silya na nagkikisay sa sahig ay nagpataas ng tingin ni Ares. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagkamangha, ngunit agad itong napalitan ng isang kalmadong ngiti. Sa tingin ko, hindi mo pa rin mahanap ang daan pabalik sa hotel, hindi ba? Ang malinaw na boses na Ingles ay lumabas, nagpatawa ng mahina kay Amanda. Ang tensyon sa kanyang puso ay agad na nabawasan. Hindi niya tinanong ang pangalan niya. Hindi niya tinanong kung bakit siya nakaupo doon. Bumaling lamang siya sa waiter at nag-utos ng isang mainit na Barako coffee na inilagay sa harap ni Amanda. Ang amoy ng matapang na kape ay umangat. Uminom si Amanda. Ang lasa ay masyadong mapait kaysa sa cappuccino na nakasanayan niya sa New York, ngunit sa kapaitan na iyon,
mayroong kakaibang charm na nagpapahintulot sa kanya na hindi bitawan ang tasa. Ikinuwento ni Ares ang kanyang buhay ng simple. Ikinuwento niya na noong bata siya, ipinadala siya sa border ng Cordillera. Ang mga gabing malamig na ang hininga ay nagiging usok. Ang tunog ng putukan mula sa kabundukan ay nagpapabilis ng tibok ng puso tulad ng sinuman. Ngunit ang mas tumatak sa kanya ay ang imahe ng mga katutubo na tumatakas mula sa mga kalamidad, ang paglusong sa rumaragasang tubig upang magtayo ng tulay na lubid para makatawid ang mga mag-aaral papunta sa eskwelahan o ang pagbuhat sa maliliit na bata mula sa bahay na binaha. Tahimik na nakinig si Amanda, nakatingin sa kanyang mga labi na nagsasalita ng matatag nang hindi nagmamayabang. Ang kanyang mga kwento ay hindi pagpapakita ng kagitingan, kundi ang katotohanan ng buhay na puno ng tungkulin at sakripisyo. Ang bawat salita niya ay tila martilyo na dahan-dahang tumatama sa baluti ng kayabangan na binalutan si Amanda sa buong buhay niya. Nang magsimulang maging masigla ang coffee shop dahil sa mga taong huminto upang uminom ng kape bago magsimula ang araw, napagtanto ni Amanda na hindi pa niya alam ang pangalan niya. Nagtanong siya ng mahina, tumugon lamang siya ng maikli, "Ako, si Ares." Walang title, walang posisyon, walang modifier, isang simpleng pangalan lamang ngunit mas makapangyarihan kaysa sa titulong CEO na narinig niya sa buong buhay niya. Bumalik si Amanda sa hotel noong umaga na may kakaibang pakiramdam. Ang kanyang isip ay umiikot sa kalmadong ngiti, ang malalim na mga mata at ang mga kuwentong sinabi niya. Ang kanyang mundo ay umiikot sa mga numero, kita at multi-billion contract, ngunit ngayon, umiikot ito sa maliliit na bagay tungkol sa mga tao, init at sakripisyo. Nang gabing iyon, habang ang Maynila ay gising pa rin, nakaupo si Amanda sa tabi ng bintana, tinitingnan ang mga ilaw ng kalsada at ang tunog ng mga ferry boat na dumadaan sa Manila Bay. Ang kanyang isip ay hindi tungkol sa mga numero o email mula sa mga investor, kundi ang mukha ng binata na hindi nangangailangan ng maraming salita upang mayanig ang kanyang puso. Hindi niya namalayan na ang pag-upo upang uminom ng kape na iyon ay ang pagbubukas ng isang bagong pinto sa isang paglalakbay na hindi niya inakala na makikita niya, isang pinto na nagdadala sa kanya palabas ng mundo ng kayabangan at kita papunta sa mundo na puno ng kahulugan ng salitang tao. At ito ay simula pa lamang ng lahat ng kuwento. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Amanda ng isang maikling mensahe mula kay Ares. Ang mensahe ay walang mahabang paliwanag. Mayroon lamang itong coordinate at oras ng pagkikita. Paulit-ulit niya itong binasa. Ang pag-aalinlangan ay umiikot pa rin sa kanyang puso. Ngunit mayroong isang puwersa na humila sa kanya upang sundin ang appointment, tila siya ay hinila. Nang dumating siya sa meeting point, isang lumang military jeep ang nakaparada na, naka-long sleeve shirt, simpleng cargo pants, at nakakap na nakatakip sa kanyang matatalim na mata si Ares. Sumakay si Amanda nang hindi nagtatanong. Dahan-dahang umalis ang sasakyan sa Maynila, iniiwan ang kaguluhan ng malaking syudad. Ang mahabang kalsada ay dinala sila sa mga bukirin at kabundukan na nagsisimulang lumitaw sa malayo. Ang hangin ay humihip sa bintana. Ang amoy ng damo at basa na lupa pagkatapos ng ulan ay nagparamdam sa kanya na tila nagbubukas siya ng pinto sa isang bagong mundo. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa isang maliit na kampo ng militar sa gitna ng kabundukan ng Sierra Madre. Ang mga lumang kahoy at konkretong gusali ay nakahanay sa gitna ng malalaking puno. Ang tunog ng huni ng ibon ay kasabay ng sigaw ng mga sundalo na nagsasanay sa malawak na field. Lahat ng mata na nakatingin kay Amanda ay puno ng pagiging palakaibigan at paggalang kay Ares. Inimbitahan si Amanda na makisalo sa simpleng tanghalian. Mainit na kanin kasama ng sinigang na baboy, adobong kangkong at pritong isda. Nakasanayan niya ang mga lamesa na puno ng mamahaling alak at makinang na silverware, ngunit ang kapaligiran na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng init, tila nasa gitna siya ng pamilya. Hindi siya bihasa sa paggamit ng chopstick na gawa sa kawayan, ngunit ang lasa ng pagkain ay nagpapahina sa kanyang puso. Hindi ito luho, kundi sinseridad na nakapasok sa bawat kagat. Pagkatapos kumain, dinala siya ni Ares upang panoorin ang pagsasanay ng mga sundalo. Nagsasanay sila ng arnis,
Ang kanilang mga kilos ay matatag at ang malakas na sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong field. Nakatitig si Amanda sa imahe na iyon na may kaba. Ang imahe ni Ares kagabi na nagligtas sa kanya sa madilim na eskinita ay sariwang-sariwa at ngayon nakita niya siya sa isa pang role, isang pinuno na puno ng lakas at habag. Naglakad siya upang suriin ang pila, inaayos ang mga tindig ng kanyang mga tauhan ng may ngiti at walang humpay na paghihikayat. Nang papalubog na ang araw, inimbitahan siya ni Ares sa tabi ng isang maliit na ilog na dumadaloy sa likod ng kampo. Ang sikat ng araw sa hapon ay sumikat sa ibabaw ng tubig. Ang tunog ng agos ng tubig ay malinaw sa katahimikan ng kabundukan. Tumayo silang dalawa ng magkatabi nang matagal nang hindi nagsasalita. Hanggang sa nagsalita si Ares. Hindi perpekto ang Pilipinas, ma'am, ngunit walang lugar sa mundo na perpekto. Ang tunay na kahulugan ay kung paano tayo mamumuhay sa lupaing kinalalagyan natin. Lumingon si Amanda sa kanya. Nakarinig na siya ng maraming commercialized na salita, ngunit ang pangungusap na ito ay hindi isang promotional line, kundi ang tunay na katotohanan na nagmula sa puso ng isang taong nabubuhay dito. Tumagos ito sa kanyang kaluluwa sa paraang hindi kailanman nagawa ng mga numero sa isang economic report. Tumayo siya ng tahimik, pakiramdam niya ay may nag-uumpisang natitinag sa kanyang sarili. Ang matigas na baluti ng kayabangan ay nagsisimulang masira ng paunti-unti. Ang imahe ng ngiti ng mga sundalo na nagsasanay ng arnis, ang tawa sa ordinaryong lamesa ng pagkain, at ang simpleng salita ni Ares ay nagsama-sama upang maging isang puwersa na nagpatingin kay Amanda sa Pilipinas sa isang anggulo na hindi niya inakala na makikita niya. Nang gabing iyon, nang bumalik siya sa maliit na tinutuluyan malapit sa kampo, tiningnan ni Amanda ang kalangitan na punong-puno ng mga bituin. Naalala niya ang kanyang naramdaman sa buong araw. Ang kabaitan ng mga tao, ang lakas ng mga sundalo, at ang maikling pangungusap na tila nakatatak sa kanyang puso. Ang kahulugan ay nasa kung paano ka mamumuhay. Ito ang unang gabi na inilapag niya ang kanyang telepono nang hindi nagche-check ng email mula sa board at hinayaan ang sarili na tumingala sa mga bituin ng payapa. Hindi alam ni Amanda na ang pagtapak sa kampo ng militar sa gitna ng Sierra Madre noong araw na iyon ay hindi lamang isang paglalakbay upang makita ang buhay ng mga Pilipino, kundi isang paglalakbay sa kaibuturan ng kanyang sariling puso upang hanapin ang tunay na kahulugan ng buhay. Kinabukasan, nalulunod pa rin si Amanda sa kanyang mga iniisip na hindi niya maalis. Ngunit bago pa niya mahanap ang sagot, inimbitahan siya ni Ares na sumama sa kanya sa isang maliit na barangay sa Sierra Madre. Sinabi lamang niya ng maikli, "Kagabi, umulan ng malakas, may flash flood, nasira ang barangay sa tabi ng ilog, kailangan nating tumulong." Ang mga salita ay tila simple, ngunit ang tingin ni Ares ay nagpakilala kay Amanda na hindi ito maliit na bagay. Ang lumang jeep ay nagtungo sa kurbadang dirt road, dumaan sa kagubatan at berdeng bukirin na kakalinis pa lamang ng tubig ulan. Tiningnan ni Amanda ang paligid na may halo-halong damdamin. Nang dumating sila sa kanilang patutunguhan, ang nakita niya ay nagpahinto sa kanyang paghinga. Maraming bahay na gawa sa kahoy ang natumba dahil sa agos ng tubig. Ang pangunahing daan ay natabunan ng putik. Ang maliliit na bata at matatanda ay nagsisiksikan sa barangay hall. Ang luha at takot ay makikita sa mga mata ng lahat. Hindi nag-aksaya ng oras si Ares. Bumaba siya sa sasakyan at nagsimulang mag-utos ng malakas ngunit matatag. Ang mga sundalong sumama sa kanya ay mabilis na nagkalat. Ang ilan ay tumulong sa pagbubuhat ng mga sako ng buhangin upang harangan ang tubig. Ang ilan ay lumusong sa tubig upang hilahin ang mga sirang kahoy na humaharang sa daanan ng tubig. Tumayo si Amanda, tinitingnan ang imahe na iyon. Tila isang scene sa pelikula, ngunit sa pagkakataong ito ang tunay na katotohanan sa harap niya. Ang iyak ng isang maliit na lalaki ay umalingaw-ngaw nang ang kanyang ina ay naipit pa rin sa kabilang bahagi ng ilog na mabilis ang agos. Natigilan si Amanda. Lumingon siya kay Ares. Hindi siya nag-alinlangan kahit isang segundo. Mabilis siyang nagtali ng lubid sa kanyang baywang at lumusong sa malamig na agos ng tubig. Ang kanyang katawan ay humilig pasulong upang salubungin ang malakas na agos. Sa bawat hakbang, hinigpitan ni Amanda ang kanyang mga kamay.
Ang kanyang puso ay hindi mapakali, tila tumigil ang oras. Pinanood ng mga tao nang hindi makahinga, ngunit sa huli, nakarating si Ares sa kabilang panig. Inalalayan niya ang babae at inuwi siya sa kabilang panig gamit ang lubid. Ang sigaw ng kagalakan ay umalingaw-ngaw nang tumapak ang kanilang mga paa sa ligtas na lupa. Tumakbo ang bata upang yakapin ang kanyang ina ng mahigpit. Ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Tiningnan ni Amanda ang imahe na iyon at naramdaman niya na tila may malakas na humipo sa kanyang puso. Pagkatapos kumalma ng sitwasyon, nagdala ang mga barangay folk ng mainit na lugaw rice porridge para sa lahat. Umupo si Amanda sa isang lumang banig sa tabi ng isang matandang babae. Itinaas niya ang bowl ng lugaw at sinipsip ito. Ang amoy ng bigas na hinaluan ng sibuyas ay nagpaiyak sa kanya nang hindi niya namamalayan. Hinawakan ng matandang babae ang kamay niya nang mahina at nagsalita sa simpleng Filipino. Salamat, iho, iha, at hindi ka natakot sa hirap at tumulong ka sa amin. Si Aris ang nag-translate, ngunit sa tingin pa lamang at sa malambot na hawak naintindihan ni Amanda ang kahulugan. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Lumingon si Amanda kay Aris muli. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ito paghanga, kundi isang pasasalamat sa isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman. Sa buong buhay niya, nakasanayan niya ang mag-donate ng malaking halaga ng pera sa pamamagitan ng bank account, ang pagpirma ng check upang makalikha ng magandang imahe. Ngunit dito, sa liblib na barangay na ito, nakita niya ang tunay na halaga ng pagtulong, ang luha ng muling pagkikita ng mag-ina, at ang maliit na ngiti na napuno ng pag-asa. Nang gabing iyon, habang lumulubog ang araw sa kabundukan, nakaupo si Amanda sa likod ng jeep, tinitingnan ang mga ilaw mula sa mga bahay na dahan-dahang lumiwanag sa dilim. Ang tawa ng mga barangay folk ay kasabay ng tunog ng sikada. Humarap siya kay Ares at nagsalita ng mahina. Noong isang araw, sinabi ko na nakakatakot ang Pilipinas. Pero ngayon, alam ko na ang tunay na nakakatakot ay ang puso na sarado sa katotohanan. Lumingon lamang si Ares at ngumiti ng kaunti. Hindi siya nagsalita, ngunit ang ngiti na iyon ay mas maliwanag kaysa sa anumang ilaw sa kabundukan ng gabing iyon, at sa puso ni Amanda Calhoun, nagsimula ang isang malaking pagbabago. Hindi na siya makakabalik sa dating siya. Nang gabing iyon, matapos bumalik mula sa barangay na nasalanta, tahimik na nakaupo si Amanda Calhoun sa kanyang hotel room sa tabi ng Manila Bay. Ang mga ilaw mula sa matataas na gusali ay sumasalamin sa tubig, ngunit mabigat ang kanyang pakiramdam. Ang telepono sa lamesa ay patuloy na nanginginig. Nang sagutin niya, narinig niya ang boses ng kanyang assistant mula sa Amerika na nagsasalita ng nagmamadali. Amanda, nakatanggap kami ng balita na nagpasya ang mga kasosyo namin sa negosyo mula sa US na umatras sa kontrata na pipirmahan sa Singapore. Hindi sila sigurado dahil sa sinabi mo sa Maynila noong conference. Naramdaman ni Amanda na tumigil ang kanyang mundo. Sinubukan niyang tawagan sila pabalik upang magpaliwanag, ngunit sa bawat pagkakataon, nakatanggap siya ng isang maikling tugon. Kailangan naming mag-isip muli. Ang salitang mag-isip muli ay ang pinto na nagsasara sa kanyang harapan. Ang halaga ng kontrata na daan-daang milyong dolyar ay unti-unting nawawala sa kanyang harapan. Ang reputasyon na binuo niya ng higit sa isang dekada ay sinisira dahil lamang sa isang pangungusap na sinabi niya. Napaupo siya sa silya, ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at halos hindi na mahawakan ang telepono. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Amanda na siya ay masyadong mahina upang kontrolin ang lahat. Sa sandaling iyon, lumiwanag muli ang kanyang telepono. Isang maikling mensahe mula sa isang number na hindi niya kilala ngunit pamilyar sa kanya. Kung kailangan mo ng tulong, malapit lang ako sa hotel. Maikli ang mensahe, ngunit alam niya kaagad na si Aris iyon. Wala pang 15 minuto, bumaba si Amanda sa lobby at nakita si Aris na naghihintay. Katulad pa rin siya ng dati, simpleng t-shirt, kalmadong mata. Ngunit nang ikuwento niya ang nangyari, nanginginig ang boses niya sa paraan na hindi pa nangyari noon. Tahimik na nakinig si Aris bago nagtanong lamang, gusto mo bang hintayin na lang na gumuho ang lahat o gusto mong subukan na gumawa ng isang bagay kahit minsan? Tiningnan siya ni Amanda nang hindi niya naiintindihan, ngunit sa huli,
tumango siya. Wala na siyang mawawala pa. Dinala siya ni Ares sa lumang bahagi ng Maynila. Ang malabong ilaw kalsada ay tumagos sa bintana, tila isang anino ng nakaraan. Nagpreno sila sa isang maliit na karinderya na bukas pa rin sa hating gabi. Nang pumasok, nakita ni Amanda ang isang grupo ng 10 lalaki at babae na nakaupo sa paligid ng isang lumang kahoy na lamesa. May mga papel at laptop na nakakalat sa lamesa. Ipinakilala siya ni Ares sa isang maikling pangungusap. Ito ang mga kaibigan ko, mga may-ari ng maliliit na negosyo sa Maynila. Gusto kanilang tulungan. Nagulat si Amanda. Nakasanayan niya ang negosasyon sa negosyo sa mararangyang lamesa na may mamahaling linen, malamig na champagne na inihanda sa crystal glass. Ngunit ito ay isang karinderya sa kalsada. Ang kahoy na lamesa ay may mga stain ng patis at sili. Ngunit ang nakita niya ay ang mga mata ng grupong ito na kumikinang, punong-puno ng lakas at sinserong intensyon. Isa sa kanila ang nagbukas ng laptop at nagpakita ng economic data at mga pagkakataon sa market ng Pilipinas. Ang isa ay nagpakita ng paglago ng mga lokal na startup. Tumulong sila sa paggawa ng isang bagong document upang ipadala sa mga kasosyo ni Amanda sa US bilang katibayan na ang Pilipinas ay hindi nakakatakot tulad ng sinabi niya, kundi punong-puno ng potensyal at pagkakataon. Nakinig si Amanda na may nanginginig na puso. Hindi niya maiwasang magtanong, bakit niyo ako gustong tulungan? Ako ang taong nagsalita ng masama tungkol sa bansa ninyo. Ngumiti ang babaeng may-ari ng maliit na negosyo at nagsalita ng mahina. Sa Pilipinas, kapag nakita nating may nadadapa, itatayo muna natin bago natin tanungin kung bakit sila nadapa. Ang pangungusap na iyon ay tila martilyo na tumama sa matigas na baluti sa puso ni Amanda muli. Umiyak siya nang hindi niya namalayan. Hindi pa siya nakakakita ng sinuman na handang tumulong, kahit na hinamak niya sila. Sa buong gabi, nagtrabaho silang magkasama. Sumulat si Amanda ng bagong email gamit ang boses na hindi pa niya kailanman ginamit, sinsero, mapagpakumbaba, at punong-puno ng pasasalamat. Ipinaliwanag niya na noong nakaraan, ginamit niya ang mata ng isang outsider upang hatulan, ngunit ngayon nakita niya ang Pilipinas mula sa puso ng mga tunay na tao. Kinaumagahan, pinindot ni Amanda ang send sa email na ipinadala sa mga kasosyo sa US, kasama ang report na tinulungan ng kanyang mga bagong kaibigan. At wala pang ilang oras, nakatanggap siya ng tugon. Hindi kinansela ang kontrata, ngunit gusto naming pakinggan ang karanasan mo sa Pilipinas ng mas detalyado. Ibinagsak ni Amanda ang telepono, tumulo ang luha niya. Tumingala siya kay Ares at sa grupo ng mga entrepreneur na nakangiti pa rin sa paligid ng lumang kahoy na lamesa. Ang kanyang puso ay nanginginig ng mas malakas kaysa sa anumang $1 billion na deal sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, sa halip na isang marangyang hapunan para magpasalamat, inimbitahan siya na kumain ng batchoy sa isang maliit na eskinita. Lahat ay tumawa ng malakas. Nag-usap ng masaya. At iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Amanda na hindi lang siya isang CEO o isang bilyonaryo mula sa ibang bansa, kundi isang kaibigan na nakaupo at nakikipagtatawanan sa isang lumang kahoy na lamesa sa Maynila. At nang gabing iyon, naunawaan niya nang malalim na ang lakas ng Pilipinas ay hindi nakasalalay sa mga numero, kundi sa puso ng mga tao. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa lumang kahoy. Ang tunog ng hangin na tumatama sa bubong na yero ay tila isang babala na may malaking bagyo na darating. Ang puso ng lahat sa bahay ay punong-puno ng pag-aalala, tila kidlat na kumikislap sa kalagitnaan ng kalangitan. Sa sandaling iyon, ang lahat sa paligid ay tila huminto. Naiwan lamang ang tunog ng puso na kumakabog ng mabilis sa parehong ritmo ng mga tao sa pamilya. Ang mga salitang lumabas ay tila kidlat na tumama sa kalagitnaan ng araw. Hindi lang ito ordinaryong katotohanan, kundi isang katotohanan na handang sirain ang buhay at ang relasyon na binuo ng matagal. Ang ama, na dating pinaniniwala ang haligi, ay naging isang taong nagtatago ng madilim na lihim. Ang tiwala na dating tila gintong sinulid ay biglang naputol at hindi na madaling maikonekta. Lahat ng mata ay bumaling sa kanya. Tila nagtatanong sa kanilang puso kung totoo ba ito. Ang ina, na nakaupo sa isang sulok ng kwarto,
Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha at sakit. Sinubukan niyang itago ang kanyang emosyon, ngunit ang kanyang nanginginig na labi at ang mahigpit na hawak ng kanyang mga kamay ay nagpakita sa lahat na nakikipaglaban siya sa sakit na halos hindi na niya kayang tiisin. Ang mga anak na nakaupo ng tahimik, ang bawat isa ay nagtinginan, ngunit ang kanilang mga mata ay punong-puno ng mga tanong na walang sagot. Ang lahat ay tila bumagsak sa kanilang ulo nang sabay-sabay. Ang katahimikan sa kwarto ay mas nakakatakot kaysa sa anumang kulog. Walang sino man ang naglakas loob na magsalita. Ang lahat ay tila nakatali ng hindi nakikitang tanikala. Ang takot, galit at pagkabigo ay naghalo na naging dahilan upang ang kapaligiran ay maging mabigat at halos hindi na makahinga. At bigla, ang boses ng panganay na anak na lalaki na matagal nang nagpipigil ay sumabog. Tumayo siya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit punong-puno ng galit. Bakit mo ginawa ito, Itay? Alam mo ba kung gaano karami ang nawala nating tiwala? Ang mga salitang iyon ay tila mabigat na martilyo na tumama sa puso ng lahat. Ang katotohanan na walang sinuman ang gustong tanggapin ay lumabas ng walang paligoy-ligoy. Humarap ang ama, tila ayaw harapin ang nangyari, ngunit walang saysay ang pagtakas dahil lahat ng mata ay nakatitig sa kanya, tila tumatagos sa kanyang puso. Habang ang galit ay sumasabog tila isang bulkan, ang mahinang hikbi ng ina ay naging isang puwersa na nagpapatigil sa lahat. Nagsalita siya sa gitna ng luha. Ang katotohanan, kahit masakit, ay mas mabuti kaysa sa pagiging niloloko sa dilim. Kailangan nating harapin ito, hindi takasan. Ang mga salitang iyon ay nagpabago sa kapaligiran na puno ng galit, naging katahimikan na hinaluan ng pag-iisip. Ang bunsong anak, na babae, na nakinig sa lahat ng oras, ay nagsalita sa huli gamit ang nanginginig na boses. Tinanong niya ang ama, may natitira pa ba tayong mapagkakatiwalaan? Ang tanong na ito ay hindi lamang isang ordinaryong tanong, kundi tila isang espada na humiwa ng malalim sa puso ng ama. Ang bawat salita ay punong-puno ng kawalang pag-asa at sakit. Ang sandaling iyon ay tila isang pagsubok para sa pamilya. Ang pag-ibig, pagkakabuklod at tiwala ay malakas na hinamon. Lahat ay kailangang pumili kung tatayo at lalaban ng magkasama o hahayaan ang lihim at pagtataksil na sirain ang lahat ng binuo nila sa buong buhay nila. Ang matagal na katahimikan ay sisirain na at ang susunod ay ang pinakamahalagang desisyon ng pamilyang ito. Ang tunog ng mabigat na paghinga ay kasabay ng hindi komportableng kapaligiran sa loob ng bahay. Ang katotohanan na lumabas ay nagparamdam sa lahat na tila sila ay hinati-hati, ngunit sa parehong oras, ito ay tila isang bagong simula na walang sinuman ang inaasahan. Ang ama na nakaupo ng tahimik, sa huli ay itinaas ang kanyang kamay upang punasan ng luha na hindi na niya kayang pigilan. Ang mga mata na dating matigas ay naging mahina, tila isang bundok na gumuho sa harap ng kanyang asawa at mga anak. Nagsalita siya sa mahina ngunit nanginginig na boses. Ako ang may kasalanan. Nagkamali ako mula sa simula. Patawarin niyo ako sa pagpapasakit sa inyo. Ang pag-amin na ito ay hindi lamang ordinaryong salita, kundi ito ay ang pagtanggap ng pagkatalo ng isang taong dating nakatayo sa isang mataas na tore. Ang katahimikan ay bumalot sa kwarto, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan na puno ng galit, kundi katahimikan na ang lahat ay nakikipaglaban sa sarili nilang puso. Ang ina, na matagal nang nakayuko, ay tumingala sa gitna ng pag-agos ng luha. Wala siyang sinabi ng mahaba, sinabi lamang niya, kung gusto mong magsimulang muli, huwag mo lang sabihin ang mga pangako, kailangan mong kumilos ng totoo. Ang pangungusap na ito ay tila isang maliit na ilaw na pumasok sa madilim na kuwarto. Ang anak na lalaki, na mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay sa lahat ng oras, ay dahan-dahang nagpababa. Ang galit na dating mainit ay nagsimulang maging isang spark ng pag-asa. Humarap siya sa ama na may tingin na kahit hindi pa nabubura ang pagkabigo, mayroon pa ring maliit na espasyo para sa isang bagong pagkakataon. Ang bunsong anak na babae, na may luha pa rin sa kanyang mata, ay lumapit upang tumabi sa ina at hinawakan ang kamay niya ng mahigpit. Bago siya tumingala sa ama, nagsalita siya ng mahina ngunit malinaw. Kung pamilya pa rin tayo, kailangan nating lampasan ito.
Ang mga salitang iyon ay tila isang tulay na tumawid sa malalim na bangin ng pagkakawatak-watak. Ang kapaligiran ay nagsimulang magbago, mula sa kawalang pag-asa ay naging pag-aalinlangan, at mula sa pag-aalinlangan ay dahan-dahang naging isang lakas na mahirap ilarawan. Nagmano ang ama sa gitna ng luha, ang kanyang boses ay nanginginig, humihingi ng tawad sa lahat, kahit na alam niya na hindi ito madali at maaaring tumagal. Ngunit, ang makita lamang siyang umalis sa kanyang pagmamataas ay nagparamdam sa nasirang puso na magsimulang maghilom ng paunti-unti. Huminga ng malalim ang ina at tumango. Kahit may sakit pa rin sa kanyang puso, ang pagpapatawad ay tila gamot na nagpapagaling ng sugat. Humarap siya sa kanyang mga anak at sinabi, "Hindi natin malilimutan ang nangyari, ngunit hindi na natin hahayaan na sirain pa nito ang pamilya natin." Ang deklarasyon na ito ay tila ang bagong simula na hinihintay ng lahat. Nang gabing iyon, ang pamilya na watak-watak ay tila nakaupo ng magkasama sa isang lamesa muli. Hindi dahil ang lahat ay bumalik sa dati, kundi dahil pinili ng lahat na lumikha ng isang bagong daan ng magkasama. Mayroon pa ring luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito luha ng sakit kundi luha ng kalayaan. Ang kuwentong ito ay isang malinaw na aral. Ang lihim ay maaaring magwasak sa pamilya, ngunit ang katotohanan at pagpapatawad ang makakapagpagaling sa nasirang puso. Ang mundo sa labas ay maaaring puno ng pagtataksil at sakit, ngunit sa huli, ang pamilya pa rin ang pinakamatatag na kanlungan kung tayo ay mananatili sa pag-ibig, sinseridad at pagpapatawad. Para sa sinumang nakakaranas ng problema sa pamilya, ang kuwentong ito ay maaaring maging inspirasyon na huwag hayaan ang lihim at galit na sirain ang lahat ng binuo natin. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng sakit upang humakbang sa mas maliwanag na hinaharap. At kung nararamdaman mo na may halaga ang aral na ito, huwag kalimutang isubscribe, ishare, at magbigay ng comment upang ibahagi ang iyong saloobin. Ang ating pamilya ay maaaring hindi perpekto, ngunit ang paglalakad ng magkasama na may malakas at sinserong puso ay sapat na upang maging mas makabuluhan ang buhay kaysa sa dati. Ang gabing iyon ay nananatiling nababalot ng damdamin na mahirap ipaliwanag matapos lumabas ang lahat ng katotohanan, tila kidlat na tumama sa puso ng lahat. Ngunit sa halip na sunugin ito hanggang sa maging abo, ito ay naging ilaw na nagbigay daan sa isang bagong simula. Ang ama ay tahimik na nakaupo sa lumang silya na kahoy. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi na hindi na niya kayang itago. Alam niya na ang ilang salita ng paghingi ng tawad ay hindi makakapagbura ng mga pagkakamali na binuo niya sa loob ng maraming taon, ngunit handa siyang gamitin ang natitirang buhay niya upang patunayan na ang pamilya pa rin ang pinakamahalaga sa kanya. Ang ina, na dating sugatan at matagal nang nagdadala ng sakit, ay dahan-dahang nagpababa ng pader sa kanyang puso. Kahit may mga sugat pa rin, pinili niyang tumingin sa hinaharap sa halip na magpakalunod sa nakaraan. Inabot niya ang kamay ng kanyang mga anak at sinabi, "Ang sakit ay maaaring magpatumba sa atin, ngunit ang pag-ibig ang magpapatayo sa atin muli." Ang simpleng ngunit makapangyarihang mga salita na ito ay nagpagaan sa mabigat na kapaligiran, tila malamig na hangin na humihip sa malawak na bukirin sa hapon. Ang anak na lalaki, na dating puno ng galit at pagkabigo, ay tumingin sa ama ng nag-aalinlangan, ngunit sa huli, nagmano siya bilang paggalang. Iyon ay isang maliit na senyales na handa siyang magbigay ng isa pang pagkakataon. Kahit may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang puso, ang relasyon ay nagsimulang maghilom, tila isang puno na natumba ng bagyo, ngunit malalim pa rin ang ugat sa lupa, kaya makakapagpatubo ito ng bagong sanga. Ang bunsong anak na babae, na umiiyak sa buong gabi, ay nagpasya na yakapin ang ama. Kahit sandali lang, ang yakap na iyon ay punong-puno ng malaking lakas. Ang kanyang luha ay hindi lamang sakit, kundi luha ng pagpapatawad at kalayaan. Mahigpit na niyakap ng ama ang anak, tila hindi na niya hahayaan na mawala pa ito. Ang bahay na dating tahimik at puno ng lamig ay nagsimulang magkaroon ng maliit na tawa, kahit hindi pa malakas, sapat na ito upang kinabukasan. Pagkatapos ng gabi ng katotohanan,
Ang pamilya na dating watak-watak ay nakaupo ng magkakasama sa kahoy na lamesa ng pagkain na punong-puno ng bakas ng paglipas ng panahon. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa plato ay mahina, tila isang simbolo ng bagong simula. Hindi pa rin malilimutan ng lahat ang sakit sa nakaraan, ngunit ang kapaligiran sa bahay ay hindi na katulad ng dati. Mayroong init na dahan-dahang pumasok sa halip na ang katahimikan na nagpabigat sa puso sa loob ng maraming taon. Ang ama ay tahimik na nakatingin sa kanyang mga anak. Ang mga mata na dating matigas dahil sa kayabangan ay punong-puno ng kabaitan. Alam niya na mahaba pa ang daan upang patunayan ang sarili, ngunit ngayong umaga, nagpasya siyang magsimula sa maliliit na bagay na hindi pa niya nagagawa noon, ang paggawa ng kape para sa ina at mga anak sa sarili niyang kamay. Tiningnan ng lahat ang imahe na iyon na may pagkamangha. Ang damdamin na dating nasira ay nagsimulang gumaling sa pamamagitan ng maliliit ngunit sinserong kilos. Ang ina, na matagal nang nagdadala ng pagod, ay hindi napigilan na mapaluha nang makita ang imahe na ito. Wala siyang sinabi ng marami, ininom lamang niya ang tasa ng kape at tumango ng mahina. Ang tingin niya sa kanyang asawa ngayon ay hindi puno ng galit tulad ng dati, kundi may halong pag-asa na baka ang lahat ay maaaring bumalik sa mabuti kung ang lahat ay sinsero. Ang anak na lalaki, na dating galit na halos putulin ang relasyon sa ama, ay nakaupo at nakatingin sa imahe na ito ng nag-aalinlangan. Hindi niya malilimutan ang sugat sa kanyang puso ng madali. Ngunit sa parehong oras, naramdaman niya ang maliit na pagbabago na nangyayari sa harap niya. Tila ang buto ng tiwala ay ibinaba sa lupa. Kahit hindi pa ito tumutubo, may pagkakataon itong lumaki. Ang bunsong anak na babae ay tumawa ng mahina. Sa unang pagkakataon matapos ang gabi na puno ng luha, sinabi niya sa lahat na baka ang kanilang bahay ay nagiging isang tunay na tahanan muli. Ang maikling pangungusap ng dalaga ay naging ripple na nagpauga sa puso ng lahat. Pagkatapos ng almusal, lumabas ang ama sa veranda ng bahay, tiningnan ang malawak na kalangitan na puno ng sikat ng araw sa umaga. Huminga siya ng malalim at sinabi sa sarili, "Simula ngayon, hindi ko nabibiguin ang pamilya ko." Mahina ang boses na iyon, ngunit puno ng lakas ng desisyon. Nang lumingon siya, nakita niya ang ina at mga anak na nakatingin. Walang sinuman ang pumalakpak o nagbigay ng papuri, ngunit ang simpleng ngiti at ang nagbago na tingin ay sapat na upang malaman niya na may pagkakataon pa siyang magbago. Ang bahay na ito ay maaaring hindi na babalik sa dati, ngunit pinili ng lahat na sumulong ng magkasama muli. Tila isang ilog na kahit naharangan ng bato, makakahanap pa rin ng daan upang dumaloy patungo sa dagat sa huli. Ang kwento sa ika-10 hakbang na ito ay hindi ang pagtatapos, kundi ang pagbubukas ng pinto sa isang bagong daan. Ang pamilya na dating watak-watak ay natuto na ang pag-ibig, sinseridad at pagpapatawad ang susi upang ang puso ay magkaisa muli. At ang aral na ito ay hindi lamang para sa isang pamilya, kundi isang salamin na nagpapakita sa lahat na ang bawat tahanan ay maaaring magkaroon ng bagong pagkakataon kung handa silang harapin ang katotohanan at humakbang pasulong na may pusong hindi sumusuko. Lumipas ang ilang linggo matapos ang araw ng katotohanan sa lumang bahay. Hindi naging maayos ang lahat tulad ng pinangarap. Ang katahimikan ay lumabas pa rin sa ilang pagkain. Ang pag-aalinlangan ay sumasalamin pa rin sa mga mata ng anak na lalaki, at ang luha ay umaagos pa rin sa mga mata ng ina kapag naaalala niya ang nakaraan na puno ng sugat. Ngunit ang malinaw na nagbago ay walang sino man ang pumili na tumakas pa. Pinili ng lahat na harapin at sumulong ng magkasama. Nagsimulang gumawa ang ama ng maliliit na bagay na hindi pa niya nagagawa noon. Mas maaga siyang nagising kaysa sa dati, nagwawalis ng bahay, nagdidilig ng halaman, at tumutulong sa ina sa maliliit na bagay sa kusina. Ang imahe ng taong dating mayabang ay naging isang taong sumusubok na matuto na alagaan ang kanyang pamilya gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang mga bagay na ito ay maaaring tila maliit, ngunit para sa ina at mga anak, ito ay isang senyales ng pagbabago na makikita. Isang gabi, habang ang lahat ay nakaupo sa veranda, ang ilaw mula sa kalsada ay tumama. Nagpasya ang anak na lalaki na sabihin ng matagal nang nakatago sa kanyang puso, "Itay, hindi ko pa kayang magpatawad ng buo. Ngunit gusto kong subukan na magsimulang muli."
dahil ayaw ko na ang bahay na ito ay puno pa ng galit. Ang mga salitang ito ay nagpahinto sa kapaligiran. Ang lahat ay tahimik, ngunit sa katahimikan na iyon ay puno ng malalim na kahulugan. Inabot ng ina ang kamay ng ama at anak ng mahigpit. Sinabi niya na ang mahalaga ay hindi kung makakalimutan ba natin o hindi, kundi kung pipiliin ba natin na lumikha ng isang bagong hinaharap ng magkasama o hindi. Ang pangungusap na ito ay tila isang tulay na nagkonekta sa pagkakawatak-watak muli. Ang bunsong anak na babae ay ngumiti sa gitna ng luha. Sinabi niya sa nanginginig na boses, "Hindi perpekto ang ating bahay, pero kung mayroon pa rin tayo sa isa't isa, ito pa rin ang pinakamainit na tahanan." Ang inosente ngunit sinserong salita ng dalaga ay nagpaiyak sa ama muli. Sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat at pag-asa. Nang gabing iyon, ang kalangitan sa itaas ng bahay ay punong-puno ng maliwanag na mga bituin. Tila isang simbolo na ang kadiliman sa kanilang puso ay pinapalitan ng ilaw ng pag-asa. Kailangan pa rin ng ina ng oras upang gumaling. Ngunit ang bagong daan ay nagsimula na. Ang pamilyang ito ay hindi isang perpektong pamilya, ngunit isang pamilya na pinili na maghawak kamay sa gitna ng kawalang perpekto na iyon. At iyon ang tunay na kagandahan ng salitang pamilya. Nang dumating ang lahat ng kwento sa conclusion, malinaw na nating nakita kung paano maaaring masira ang pamilya ng lihim at pagkakamali. Ngunit ang mas malaki pa roon ay ang lakas ng pag-ibig, sinseridad at pagpapatawad na makakapagpagaling sa nasirang puso. Kahit mananatili ang mga sugat, ang pagpili na harapin ang katotohanan at sumulong ng magkasama ang nagpapanumbalik ng kahulugan ng pamilya. Ang mahalagang aral na ibinibigay sa atin ng kuwentong ito ay walang sinuman ang perpekto. Ang pagkakamali ay isang bagay na hindi maiiwasan ng bawat tao, ngunit ang magpapasiya sa ating halaga ay kung paano tayo tatayo pagkatapos bumagsak. Ang tapang na umamin ng pagkakamali, ang intensyon na magbago, at ang habag na handang magpatawad sa isa't isa, iyon ang susi na magdadala sa atin sa mas maliwanag na hinaharap. Sa Pilipinong lipunan na nagbibigay halaga sa pamilya, ang pagpapanatili ng pagkakabuklod na ito ang pinakamahalaga. Ang bahay ay maaaring hindi perpekto, ngunit kung ito ay puno ng pag-ibig at pag-unawa, sapat na ito upang maging isang matatag na kanlungan para sa lahat. At ito ang gusto naming iwan sa lahat ng nanonood. Kung nahaharap ka sa problema o pagkakawatak-watak sa pamilya, huwag kalimutan na ang ilaw ng pag-asa ay palaging naroon. Kailangan lang nating maglakas loob na magbukas ng puso, maglakas loob na magpatawad at maglakas loob na magsimulang muli. Kung nakita mo ang halaga sa aral na ito, huwag kalimutang i-subscribe, i-share at magbigay ng comment upang ibahagi ang iyong saloobin. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang inspirasyon, kundi isang puwersa na mag-uugnay sa ating lahat. Dahil sa huli, kahit sino tayo o nasaan tayo, ang pamilya ang tunay na patunay ng buhay.